Higala ko mas nagmaing adlang Martes ka natong tanan. Sa pagkaw sa pa welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon kita maghahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. November 11, 2025. Laing suwatampo na usab ang atong paghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Carmen. Stand by Carmen, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Og ania ang mga nakagamit na sa atong Nance products. Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance coffee talaga inom ko before meal. Kasi after na, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos Chocomix naman sa anak na for remind siya for good memory. Then Nance liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So yun, thank you. Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o Nance liniment para sa akong mga panuhot na kita yung kalawasan. Dayon, nidresa ko Nance coffee. Nakangay po ko sa Nance coffee. Kada adlaw, magbawas yun siya sa pirmi kada adlaw niya. Ang ako sa papa, ng gamit po Nance coffee. Niya, ang Nance capsule o COAID, suway po ko inom. Usahay good mag-susol na akong high blood pressure niya o makafeel po ko nga naipamanhod mo na nga inom ko og Nance capsule og yoed. Salamat yali just laba mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan. Ako si Imelda Tulba, nagpuyo sa Porcinco Sanera, Panggod City, Misamis Occidental. Ako nagamit sa Nance product, sama sa Nance Herbal Capsule, Yoed, Nance Coffee. Kaya nakauyon kay ko sa product kay nakagibatang UTI. Dayon sakit kay kong batang, ang hulngol yung mga batiis. Dayon panahon sa kagabiyon sa kong katulugon. Turbo kay sa kong pagkatulog kay. Sige ko bangon-bangon kay mangihi. Dayon sa kong paggamit ano yung Nance product, magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kay nalidihan dito sa kang debate. Pasalamat ko sa Nance product nga nakapaminaw ko sa radyo nga maugigiya kanang nakatabang sa akong balatian. Salamat Ma'am Arlene. O siyempre, alas atong Nance Million Bonanza. Pamaskong handog ng Sincerely, Ate Arlene. Basin ikaw ang swerte. Swerte? Yes, from October 1 to December 15, 2025. Swerte nga mo daog og 1 million pesos sa Visayas, og 1 million pesos sa Mindanao, plus 10, 50,000 pesos consolation prizes sa Visayas, and 10, 50,000 pesos consolation prizes sa Mindanao. Simple ang imong buhaton sa inyong pagpalit og Nance product. 1. Mag-selfie ka sa butika kung diin ka nagpalit. 2. I-post sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture. At 3. I-PM ang inyong kasinatian sa paggamit sa Nance Herbal product. Grand Draw is on December 19, 2025. Pamaskong handog ng Sincerely Ate Arlene. Sa simple lang ang pag-appeal sa inyong pagpalit sa atong produkto, selfie sa butika, kung diin ka mo nagpalit, i-post sa atong Sensorly Ate Arlene Facebook page o i-PM ang inyong kasinatian, pamasin ka mo ang suwerteng mananaog, 1 million pesos isa sa Visayas, 1 million pesos isa sa Mindanao, ug lain pangatag 50 mil consolation prizes napulo sa Visayas ug napulo sa Mindanao. Ang grand draw makita sa live sa atong Facebook o YouTube channel December 19, alauna sa hapon. Stand by Carmen alang sa episode. Dito siyempre sa itong tulumanon, Sensorly, Ate Arlene.
Ate Arlene. Viewer ko sa ibang programa sa social media, Ate R. Mapasalamaton kayo kung nga matubag na ang among mga problema sa legal nga aspeto. Pinaagi sa imong nga programa. Tawga lamang ko sa pangalan Carmen. 32 anyos ang pangidaron. Kasamtangang nanimuyo sa Mandaue City, Cebu. Nagsugod ang istorya sa kong kinabuhi. Sadyang naapa ko sa tiyan sa kong inahan, ate. Nakaingon ko nga unwanted ko nga anak. Kay sama sa pagsubay sa akong amahan, sadyang nasayra ni mama nga buntis siya nako. Bisan unsa na iyang ginainom para malaglag ko, ate. Apan wa kini gitugutan sa kaytas-an o gipakataw ko nining kalibutana. Kompleto o walay physical nga depekto. Taliwala sa gibuhat sa akong inahan nga ma-abort lang gid ko. Apan migawas ko nga masakiton. Kay hinay man ang akong lungs. Busa, na gusto kong ipalaglag sa akong inahan. Kay gusto di siya mo abroad na ito'y gayuna. Imbes nga molargahay na siya, nasayran siyang mabdos nako. Sekreto siyang nag-inom og bisan unsa na lang ang mga tambal. Nagpahilot pa siyang pagpalaglag. Apan, wa gid ko malaglag, ate. Tingali, kabubuton sa labaw makagagahom. Busa bisan unsa kalisod ang akong kinabuhi. Mapasalamaton gihapon ko sa labaw makagagahom. Matod pa sa kong amahan, 5 kabulan pa lamang ko, ate, sa dihang gibiyaan ako ni mama. Nag-abroad siya. Apan, wa na siya magparamdam nga rikanamo. Sukad nga milarga siya. O pati ka man nagsuon, ako ang kamanghuran. Ang among amahan, ate, pulyo. Apan, bisa na ay kapansanan, kugihan si papa. Kapamaligya siyag, bisag unsa na lang, mabuhi lamang ni. Katrabaho siya isip welder, so sa ka-welding shop sa amo silingan. Sa tumang kalisod o kapito sa kinabuhi, wa gid mi pasagdi sa among amahan. Solo miniyang gibuhi o gipadako, ilabi na ko, ate. Since day 1, siya na ang naningkamot nga mahatag ang ako mga panginahanglanon ug mapalitan ko gatas kay dili man magpadidi si mama kanako. Masakiton pagid ko. Sulod gawas kuno ko sa hospital. Si papa tanan ang naningkamot para mabuhi ko. Ug bisan piso way nahimong ambag ang akong inahan, ate. Nagdako ko nga way inahan. Wa ko'y mahinumduman niya. Ingon sa akong mga magulang, nakauban nila si mama. Yatong bata pa sila. Apan mararagi hapog wa. Kay dili man kini mo atiman kanila. Magsige lang kiniglaag. Muuli lang ko kano sa niya gusto. Init pud kuno kini kanunay ulo. Ilabi nagway kwarta nga mahatag si papa. Gipakasala niya si papa. Gilumay lang kuno siya sa among amahan, ate. Nakuno siya uyab nga sundalo. Maunta kuno iyang gustong mabana og dili ang akong amahan. Samantalang among nahibawan nga siya man ang gapaningkamot sa atensyon ni papa. Kay bisag pulyo si papa apan guwapo. Nindot og lawas. Arangan ang kahimtang sa akong amahan kani na siya mga negosyo, Ate R. Kay dasig kayo si papa magnegosyo ni ato ulit tao pa siya. Apan sa dihang nagbinya na sila ni mama, hinay-hinay nga na down ang mga negosyo ni papa.
Kay sobra kuno ka materialistic ang among inahan. Aki po ang iyang pamilya kang papa na nagsalig. Human nga na down ang negosyo ni papa, walay willing nga mutabang ngadto kaniya. Ang mga utang sa pamilya ni mama, gidalikay-likayan na nila si papa. Dili nagsugod nga init na permi ang ulo ni mama sa among amahan. Kay naanad siya nga dagko ang mahatag sa among amahan, ate. Kasagara ko no ilang ilibre sa iyang pamilya ug mga higala ang ginahatag sa among amahan. Bisan nga ni ana ang sitwasyon sa among ginikanan, wa mi sukad makadungog nga gisi o gidaot ni papa nga kanamo ang among mama. Apan nasaksihan kini mismo sa akong mga magulang ug sila ang nagsulti kung unsa nga klase si mama na pagkainahan. Daghan pod ang gamalasakit sa among amahan kay maayo man kini nga tawo. Busa kung walang-wala gyud na ay mga tao nga dali ra kay namong maduulan nga mosalig kanamo. Miagi may mig sobra kalisod, ate. Kanambisan palit og tuyo o suka, di na may makapalit. Nga lami na kayong ihilak. Pero moabot ragid ang grasya, ate. Grade 3 ko sa dihang nakita na ko ang ako ang tinuod nga inahan. Miuli siya gikas abroad pagkamatay sa iyang mama. Ambot kun nganong wa man lang ko'y nabati nga gugma nga to kaniya. Siguro kay naanad na kong ngawa siya sa kong kinabuhi, Ate R. Iyaming duaw sa unang higayon na ngumusta siya namo. Si Papa, hilom lang sa daplin, white tingog. Naglantaw lang siya namo. Wa man lang niya sukmati si Mama. Paglakaw sa mong inahan, gipagtagaan mig tag sa kagatos. Nangatawa mi ati pila ka tuig mi niyang giabandon na gipasagdan balor lag usa ka gatos sa among presyo. Sa iyang mga pagkulang nga kanamo. Wa man lang namo nabati. Ang pag-ingon nga gimingaw siya. Nag-imahal mi niya. Sukad niya adto, ate. Wa lami kahibaw kung asa na siya or kumusta na ang among inahan. Nagpakabuhi na lang mi nga kamera. Ang importante sa amo nga naami papa. Amo ay nagpuno sa mga pagkulang sa among inahan. Kontento na mi sa among amahan. Enough na kay siya para namo. Bisag na itrabaho si papa, o gamay nga pagkakitaan apan bisag kulang kanamo upat ngayang gibuhi og gipa-eskwela. Iyang gikaya, ate. Ang iyang trabaho ay hara kong nauna namin niya. Na mga higayon, wa mi pangpalit og bugas or sudan. Apan, di gid mapakawalag paglaom si Papa. Busa sa diyan nagkolehiyo ng among kamagwangan, naningkamot siya nga maka-working student. Ug salamat sa Dios, ate. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, nakagraduate ang among kamagwangan. Ug nakatrabaho sa usa ka dako nga kumpanya. Nagsugod ang among magulang gikan sa pinakaubos nga posisyon hangtod naabot niya ang taas nga posisyon, ate. Ang among ikaduha nga igsuon, nakatapos og 2-year secretarial course. Ug naa na po'y stable nga trabaho. Ang ikatulo midwifery ug nagtrabaho sa ka government hospital. Samtang ako, Ate R, na ningkuha ako og caregiving sa TESDA. Nagtrabaho ko karon as caregiver sa usa ka Chinese. Wa pa ko nagmenu, ate. Ang ako mga magulang, nagkanya-kanya nagpamilya. Simple man ang among kinabuhi apan malipayon. O papasalamaton mi sa blessings kagihatag sa kahitasan nga kanamo. Among papa, maayo paghihapon og lawas. Gani,
Malingaw na kay siya sa iyang mga apo. Sama sa among gisaad niya, wa na mo siya pasagdi. Kitabangan na mo nga makabangon sa iyang negosyo. Ganahan magid siya tailoring ate. Kay mao kini ang kabilin sa ginikanan kaniya. Nasayod mi nga kabalo si mama sa among kahimtang. Kay pareho naman mi nga nagpuyo sa usa ka barangay. Naana po si mama nagpuyo sa among barangay nga kipuy-an ate. Pero dili mi close sa among inahan. Kinasayod mi nga kaminos siya sa among papa. Busa bisag kanus bisag unsa mi kalisod, wa ged mi miduol kaniya para mangayog tabang. Ati R, usara mi ka compound sa akong mga igsuon. Usa diha nakita na ni papa nga na plaster naming tanan. Nakabaton usab siya karelasyon. Wa mi mibabag sa kalipay sa among amahan. At last nakatagbo siya balo nga dagkon usab ang mga anak ug buutan kini. Amon asab kining giisip nga amo na pong kapamilya. Kay girespeto ug gipangga man usab nila ang among amahan. Nalipay pod mi nga naanay kaabag si papa nga mag-atiman sa iyang negosyo. Nakaingon ko ati nga kung maayo di ay ka sa imong isig ka tawo, mas i-bless ka sa labaw makagagahong. Ug ning miaging bulan ate, sa Setyembre, gipahibalo mi sa pamilya ni mama. May panaw na di ay ang among inahan. Walay nakatambong sa iyang lubong ate kay naatol nga didto siya sa Nueva Ecija, Gihaya. Kay taga didto man ang iyang nabana. Nasayra na mo gikan sa igsuon ni mama nga namatay si mama sa sakit nga cancer. Usa siya ka OFW sa London ate. Nagtrabaho siya dito kapin 20 ka tuig. Nakapundar siya daghang properties sa Nueva Ecija, sama sa lote, farm, mga negosyo, sakyanan ug uban pa. Daghan na miingon nga pwede na mo kining pangitaon. Kay kami man ang legal nga pamilya. Kasal sila ni papa. O legitimate mi nga mga anak. Wala siya'y anak sa iyang kapuyo ate. Apan dunay duha ka ampon apan dili legally adopted. Pangutana ate. Naaba mi katungod sa gibiyaan ni mama nga dugay naman siya mibiya namo. Pwede ba namo makuha ang para namo? Kapin 30 katuig na silang nagabulag ni papa. Apan nagpabilin silang kasal. Nagdesisyon mi nga kuhaon kung unsa may para ka namo ate. Kay sukad wa gid mi makatilaw sa iyang hinaguan. Nitong buhi pa siya. Kay iya man kining gihikaw nga ri kanamo. Naba mi katungod is legal nga pamilya ate. Manghinaot ko nga inyong matubag ang ako mga pangutana ate. Og mahatagan mi ninyo og legal advice para masayod mi sa among sunod nga mga lakang. Daghang salamat sa paghatag o pagtagad sa akong suwatampo. Sincerely yours, Carmen. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Ako si Golden Camargo, nga nagpuyo sa Sulok, Davao del Sur. Sukad na gamit ko sa mga produkto nga Nance Coffee, og aid nga baskog akong panglawas ma'am. Nawala akong palpitation, og na normal po akong pagkatulog. Nawala na po akong insomnia ma'am, og dili na po ko constipated. Sige po ko kayo ti ay atong nga time ma'am. Sukad nga naggamit ko ani nga libyuhan po akong pamati. Nakod sila akong pagpasalamat sa inyong produkto nga Nance Coffee og aid herbal capsule. Salamat po Ma'am Arlene og sa inyong produkto ma'am. Ako, si Richelinda Vera Dasahon. Nagamit ko og Nance Coffee. Ang akong gibati sakit sa kilig. Akong kuto-kuto, kanang naadikay, kanang hyper. Naginom ko niya og kanang Nance Coffee, nawala siya.
kayo sa Nance Coffee. Thank you kayo, ma'am. So, si Janice Villamor, taga Bansalan, Davao del Sur. Nagpapalit ko ng Servicare, Nance Coffee, pati Nance Liniment Oil kay. Mo din mo ginagamit sa among tibok pamilya, ma'am, tapos ang Servicare. Dako siya tabang sa kuwa kay kung menstruation, ma'am, usahay kan hinay lang gani siya. Tapos ang Nance Coffee, mao po lagi din ang akong bana o sa akong papa kay kada maglisod siya libang. Thank you kayo. Bueno, daghang salamat kanimo Carmen sa imo pagpadangat imo suwatampo ning atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Haskang. Managitawag ba nga pagkawag yung swertes inahan. Nandun yung mga sitwasyon nga susama ni ini ba, attorney, nga namatay na lang inahan nga wag gyud nakapabati sa iyang pagmahal nga to sa iyang anak. But anyway, again, usbon ko ang problema ni Carmen itong hisgutan. Of course, kauban nato attorney Bimboy Hiniralao, attorney may adlaw Martes nga na kanimo. Maayong adlaw Martes, Ate Arlene, og sa tanan nga naminaw ning atong Sibian. And thank you HMPC and Swerte Party List for having me here in your program, Ate Arlene. Okay. Kining kabahin ba ni Carmen? Pila ka tuig, 20 plus years nga nag-abroad yung mama, nagdako sila nga wa gani sila gamay nga pag-atiman. Actually, di ba pwede makasuhag abandon ng inahanan eh? Actually, pwede na gud unta kay wala man niya gihatagan og financial support and care ang iyahang mga anak in the first Unya, place. kada bang matawag ta nga gipasagda na lang niya tanan sa iyahang samahan sa mga bata daw, nagminyo siya iyahan na niguro siya kaugalingon. Ang kuan lang gid nila ani Ate Arlene is luoy lang gid na gid perminti gid masakripisyo ang mga anak. Yes, sa susama ni niya klase sa inahan. Correct, Ate Arlene. Unya ang kuan ra ba ani is nakapundar ra ba gyud sa Nueva Ecija. Nakapundar ang inahanaw, namatay ang ilang mama. Doon na siya bana, doon na sila adopted. Do wa sila legal nga ilahag yung anak, no? Kanang ilahag yung anak naka-adopt sila and not legally adopted. Yes, kana lang gikod ginatawag nga quote unquote treated or considered as an adopted child. Pero walay papel. Yes, walay papel. Okay, panguta na attorney. Do, kung buto na hunaon, angay nila i-claim kung naamay galing ma-claim tungod kay mura magwa man gyud sila na hatagag maayong pagtagad sa ilang mama, and this time wala nilang mama na ay mga kabtangan. Unsay pwedeng buhaton sa mga anak? Of course, no, this klaro kay na siya sa Family Code, no, Article 75 to 134. Ang kabilin sa ilang ginikanan regardless sa pila ka tuig nga nawala ang iyahang inahan. So in this case more than 20 years. Tungod kay nagpabilin pa man ang ilang kaminyoon, magpabilin gyapon nga conjugal properties ang tanan nga napundar sa iyahang inahan. And it goes without saying that they are entitled to the said inheritance. Okay. Pananglitan mo ingon ang bana nga ako man eh. Wa may labot imo mama di man may kasado. All right. Well, tanaw sa nato no. What are the properties nga naipon na-acquire nila? And tanawon ang mga documents kung kinsa nakapangalan. Okay. And the conjugal union between sa katong ilang mama o sa katong bag-ong kapoyo. Since married man ang mama, they are governed by Article 148 of the Civil Code, which provides that kung nagani legal impediment to marry with each other, co-ownership ang mo govern. Okay. Pero ingon ani ang nahitabo attorney, possible yang papa o ang yang mama kasado man. Yes. Pero may layas yung mama nagminyug lain. Posible nga ang naminyuan medyo arang-arang or basin pod o gasusama ni ini nga parehag trabaho kay 20 years plus pod biasa nga nag-abroad. So nakabaton sila og kanang mga properties. Basin kung ang nakapangalan sa properties dili sa ilang mama. Kana wala gitay habol. Kung pananglitag wala nakapangalan sa ilang mama, pero kung nakapangalan sa ilang mama, ang pangutana magud ini attorney, since wala gid sila gauban sa iyang mama, wa sila ahaman nila i-verify nga
na pangalan, property nga nakapangalan sila mamo ato sila sa register of Yes, deeds. pwede sila mo ato sa Register of Deeds para sa real properties. Okay. Pwede po sila mo ato sa Land Transportation Office para sa mga sakyanan. And sa mga businesses mo ato Yes, sila and sa mga businesses sa Business Permit and Licensing Division. Correct. Dito nila i-verify. Ilang i-verify kung kang kinsa ni nakapangalan. Mayroon sila nga, okay, nakapangalan ni sa imong mama, then we have to claim it. Daw kay nagbulag naman sila for more than 20 years. Regardless of the time, the fact reveals that ang akong mama minyo sa ako ang papa. Okay, Wala bisan judicial pag decree. 30 katuig pa or more than 30 years ka nagbulag, for as long as walay annulment ka nahitabo, bahalag Yes. pila ka sila nga wa nag-uban, di para sa yuta ba? Nga yuta after 30 years, kung wala ni mo na atiman, pwede dito maklaim sa Yes, nagpuyo. kanang uban nga wala na tituluhan, nga nagipuyan og lain. Yes. Pwede maklaim. Pero kini, bahalag pila pa katuig for as long as kasado for life man eh. Yes, ang for life. kasal nga bind sa ilaha. Yes, So, Ate Arlene. kung mapamatud-an, maato sila sa Register of Deeds, may bawal nga din mga property na kapangalan sa iyang mama, Ilahagid ang property. Ilahagid na. And regardless kung nasilay katong ilang ginatawag nga anak-anak adopted, wala gito siya share. Under Republic Act 8552, a child merely treated or considered as a child cannot inherit. They can only be treated as a mere stranger. pero kumuti mo na attorney, di ba, buhi pa man ilahang papa. Yes. So, di ba pwede nga ang papa una ang mo claim, dili ang mga anak? Dili na siya pwede, Ate Arlene, nga ang papa lang mo claim tungod kay the moment that the wife, no, katong ilang mother, Ni Hawa. okay, take her last breath, automatic ni sulod ang succession. I see. Mahimong common ang property nga gibilin sa ilang mama. So, apil ang mga anak. Apil ang mga anak. Okay, di man po na siya ma-establish. Attorney, unsay kalainan, di ba? Ma-establish siya nga conjugal property kung silang duha ang naning kamot. Pero kay lahi man ang partner siya mama, basi ka to amo claim ang lalaki nga amo maning duha. Not really, when we say conjugal, are those properties acquired after the marriage, regardless kung kinsa ang naay contribution. And even if the wife, So, no? kanilang nahitabo karon, bisag gabulag sila pero naka-acquire iyahang asawa, conjugal gyapon na. Legally correct, Ate Arlene. I see. Yes. And then, Okay. even if the contribution of the husband or the wife is just the caring of the children and taking care of the household under the see. law, conjugal Okay. yun ang ilahang property. So, dili ka makaingan nga, ako ramen ng kamot, ako rin nagtrabaho, ako ra ng property. So, Dili possible, pwede. kinahanglan gid ma-establish kung kinsa nakapangalan ang mga property. Yes. Oh. Yes. Kadtong sa case ni Carmen, kinahanglan nga i-establish Kung kinsa pananglitan nakapangalan. attorney nakapangalan kang Carmen, wala na habol ang iyang kalivin. Wala na ihabol ang kalibin. Kay pwede i-claim. co-ownership man ang ilang property regime. I see. Kung kang kinsa nakapangalan, siya tagiya. Okay. So bahala dihag nakabayad og apil to iyang kalivin, apil to sa pagpaningkamot ngalan nga nakapangalan kang Carmen, wa siya habol ni adto. Correct, Ate Arlene. Pero sa katong mga magtiayon that are living happily, no? Kitang mga bana, ang mahitabuan property regime nato, ang ako dapat i-share nimo sa asawa. Okay. Pero ang sa asawa ra gid to. Ayaw bitaw. Joke lang na siya. Kung maayo inyo, Nakalingi ko kung para maayo ang inyong pagpamuyo, Aha. para sa mga bana, kanang inyong kwarta, kung unsay imo, sa asawa gid na. Pero kung unsa gani ang sa asawa, iya ra gyapon na. iya haragid na. Wa gid ka na bana. Pero kini nga case karon, ngalan nga ang asawa na ning kamot, pero gibiyaan niya ang pamilya, giabandon niya iyang pamilya, nagminyog lain, namatay siya, ang iyang kabtangan nga na-acquire, maadto gid sa iyang pamilya. Padulong gid sa pamilya. Ate Legal Arlene. gid na. Sa legal gid. Permente gid naagi dakong bili ang marriage contract pagkamatay atong asawaha. Okay. So, ang pinaka-best nga buhaton, dalon nila ang marriage contract, dalon nila ang birth certificate, nga mo ilang inahan, nagibiyaan sila, adtuan nila ang mga Register of Deeds, and Transportation Office. LTO, ang mga license office, kay ang mga negosyo na nakapangalan sa ilang inahan. Yes, pangitaon dapat ng property. Yes, ilang makuha. Yes, Ate Arlene. So, klaro kayo, Carmen, ang inyong katungod sa kabilin sa iyong inahan, though sakit man hunahunaon nga kung pwede palang gani, kalimtan na lang siya sa dayon, kay lagi iya mong gipasagdan, pero karapatan pa niyo i-claim na lang, poslan man nga gipang biyaan mo, para lang makabato siya haruhay kinabuhi, ang ngayon lang po ganyong kuhaon. Kaya inyo Ate ng Arlene. katungod. Sulod sa balaod, nagid sila katungod.
Ayan. So, klaro kay Attorney. Thank you very much. Manghinaot ko nga, nahayagan ka si Carmen na atol sender. Yes, Attorney. Daghang salamat, Ate Arlene. No, para kang Carmen, ayaw, ang balaod wala nagmakulang sa pagproteksyon kaninyo. Taliwala nga mibiya ang inyong inahan, pero saliging ang ato ang balaod, dili gyud mo biya dinhi kanato. O daghang salamat, Ate Arlene, and of course the HMPC and Swerte Party List for having me here. Alang sa tanang nga naminaw, padayon mong paminaw nining programa, di walay laing agalon kundili ang balaod, walay laing giya kundili ang konsensya, ug walay laing tumungog tingwa kundili ang pagkabot sa iniusang nga hustisya. Kini na lamang si Attorney Bimboy Hinirelao. Daghang salamat. Gitugot lang niya ang sakit, ang hilom nga kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule, makatabang sa pagmintinar sa hinsog na cervix sa kababayenan, at dunay natural na antimicrobial ug anti-cancer. Luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa una-una. Pilia ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule kang imong kinabuhi angay rampiyan, approved by FDA. Ang sekreto aron dili mawalahi sa pagtuon sa klase inyong mga anak. Pain na sila sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron makatabang sa ilang pagtubo, magpapabright ug protektado sa mga klase-klaseng sakit. Inom na sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron dili makalimtan ilhan ditunan sa klase ug basin pa mutapwa na sa sunod. Remind Junior Chocomix Powder Drink, magpapabright, approved by FDA. Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Tigama og tigapod-apod sa NANS and UAID, the most effective combination nga mga kapsula alang sa lig-on nga kalawasan higala. Tumar sa 2 capsules a day sa NANS and UAID. Cervicare, alang sa mga babayi nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug aron mutultol ang menstruation. Before bedtime, tumar og 2 ka kapsula sa Cervicare. Tawa-tawasi, ang atong lawas nagkinahanglan og sundalo nga mokombate sa mga virus hinungdan sa balatian. Proteksyon na, vitamin pa. Tumarog 3 times a day human og kaon sa tawa-tawasi. Remind Capsule, alang sa update nga pangisip gikan sa estudyante paingon kang lolo ug lola. Usa ka memory enhancer nga swak sa imuha. Kini ang imong kinahanglan. Tumarog 2 times a day sa Remind Capsule. Nance Liniment Oil. Sukad kaniadto hangtod karon. Nance Liniment lang gihapon. Basta sakit sa kalawasan, Nance Liniment Oil. Nance Corn Coffee. Alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag Nance Corn Coffee na. Kini ang sekreto aron magpabiling askil. Nance Corn Coffee. Alena Set. For natural and glass-looking skin, pag Alena Set na. Made of organic or natural ingredients. Hamis nga now, imong maangkon sa Alena Set. NANS and UAID, Cervicare, Tawa-Tawasi, Remind, NANS Liniment Oil, NANS Corn Coffee ug Alena Set. Mapalit sa mga suking butika. Dama sa Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Again, thank you so much, Carmen. Again, thank you so much, Attorney Bimboy Hinirelao. Sa klaro kaayo nga mga tubag sa pangutana kabahin sa sulatan po ni Carmen. Well, Carmen, sukad pagkabata, gibiyaan na mo sa inyong inahan, naminyog lain, ni puyog laing lugar na narbaho sa gawas. Wa gani gid mo'y komunikasyon, kay wa gid siya pagmahal o pagtagad ninyo. Namatay na lang siya nga wa man lang makabawi sa iyang pagkainahan nga kaninyo. Sakit hunahon-naon. Apan, remember, bisag unsa pa kasakit sa kagahapon, ang inyong katungod dili mawala. Naningkamot siya nga makabaton og maayo nga kinabuhi. Bisag dili kini para kaninyo, apan magpabilin nga legal nga kamo iya mga anak. Pangitaa ang inyong mga dokumento. Susama sa gingon ni attorney, i-process dangop og abogado. Tungod kay ang katungod, isip o sa kaanak, dili mawala, bisan pa man kung iya ka mong giabandona.
Again, manghinaot ko nga nahayagan mo sa pagkaron. O kini lang ako pahimangno. Ang gugma sa ginikanan, mahimo mapakyas apan ang hostisya sa anak. Di gid na mawala o malimtan. Sa panaginip na lang ba kita magkakasama? Pwede stand by karon taod-taod alang sa itong health education program with Doc John Paul de Asis. Musunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, maraming salamat. Bye-bye. I love you all. Lamang at wala